Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ika-14 ng Marso, 2025. Ngayong araw, isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyo, dala ng ningning ng buwan na tila isang gabay sa iyong puso at isipan. Ang liwanag ng buwan ay nag-aanyaya sa iyo na huminto sandali, lumanghap ng sariwang hangin, at pagnilayan ang masalimuot, ngunit magagandang aspeto ng iyong mga relasyon. Ito ay isang paanyaya upang hindi lamang suriin ang iyong kasalukuyang estado, kundi upang mas lalong pahalagahan ang mga taong patuloy na nagpapahalaga sa iyo. Bilang isang Virgo, ikaw ay kilala sa iyong maalaga at tapat na puso, isang taong hindi basta-basta nagmamahal, ngunit kapag nagmahal ay ibinibigay ang buong sarili. Ang pagmamahal para sa iyo ay hindi isang simpleng emosyon, kundi isang pangakong hindi mo binibitawan. Gayunpaman, sa sobrang pagbibigay mo ng sarili sa iba, minsan ay nakakalimutan mong tanungin kung ang natatanggap mong pagmamahal ay kapantay ng iyong ibinibigay. Ngayong araw, hinahangad ng kalangitan na bigyan mo ng masusing pansin ang mga koneksyon na bumubuo sa iyong mundo. Sino ang mga taong tunay na nagbibigay ng liwanag sa iyong buhay? Sino ang nagdadala ng inspirasyon at nagpapalakas ng iyong loob? Sino ang patuloy na nananatili sa tabi mo sa kabila ng lahat? Ito ang tamang panahon upang pahalagahan ang mga ugnayang ito, upang palalimin ang mga koneksyon na nagpapalakas sa iyo, at upang palayain ang mga relasyong hindi na nakabubuti sa iyong kalooban. Ang bawat ugnayan na pinahahalagahan mo ay isang bahagi ng iyong sarili, at ngayong araw, oras na upang alamin kung alin sa mga ito ang dapat mong patatagin at alin ang marapat ng pakawalan. Ang iyong pagiging masinop at maalalahanin ay higit pang pinapatingkad ng enerhiya ng buwan. Ipinapaalala sa iyo ngayon na sa kabila ng iyong pagiging analytical, hindi lamang lohika at katotohanan ang mahalaga sa buhay, kundi pati na rin ang lambing, pangunawa, at malasakit. Minsan, sa sobrang pagkahilig mo sa detalye, nakakalimutan mong pagbigyan ang iyong damdamin ng sapat na espasyo upang umunlad. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na kapakanan. Hayaang ang araw na ito ay maging isang paalala na ang emosyon ay hindi kahinaan, kundi isang daan upang mas lalong maunawaan ang iyong sarili at ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagpapahayag ng damdamin ay hindi isang bagay na dapat iwasan, kundi isang tulay patungo sa mas malalim at makahulugang koneksyon. Sa panahong ito, pagnilayan kung paano mo maaaring buksan ang iyong puso nang hindi natatakot na masaktan. Ang takot ay natural, ngunit hindi ito dapat maging hadlang upang maranasan mo ang tunay na koneksyon sa iba. Magbigay ng pagmamahal, ngunit huwag kalimutang tumanggap din nito. Magbigay ng pangunawa, ngunit tiyakin mong nauunawaan mo rin ang sarili mong pangangailangan. Dahil nasa ilalim ka ng impluwensya ng buwan, magiging mas malinaw sa iyo ngayon ang mga sitwasyon na dati mong pinagninilayan, ngunit hindi mo mawari kung ano ang tamang hakbang. Ang iyong likas na kakayahan sa pagsusuri ng mga bagay ay matutulungan ka upang makita ang katotohanan na matagal mo nang hinahanap. Maaring sa larangan ng pag-ibig, pagkakaibigan, o pamilya, may mga bagay na ngayon mo lang tunay na mauunawaan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili na matuto mula sa mga nakaraan, at mula rito ay magkaroon ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Ang bawat aral na natutunan mo ay isang hakbang patungo sa mas matalinong mga desisyon. Huwag kang matakot harapin ang katotohanan, sapagkat sa pagtanggap mo rito ay matutuklasan mo ang panibagong direksyon na mas angkop sa iyong landas.
Gayon din, ngayon ay isang perpektong araw upang bigyan ng pansin ang iyong mga pangarap. Sa dami ng iyong mga responsibilidad, minsan nakakalimutan mong bigyan ng oras ang iyong mga personal na adhikain. Subalit, ipinapaalala ng buwan na hindi mo kailangang ipagpaliban ang iyong mga pangarap para sa iba. Maaari kang maging mapagmahal at mapag-alaga sa iba, nang hindi pinapabayaan ang iyong sariling pag-unlad. Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin? Ano ang mga pangarap na isinasantabi mo dahil sa takot o pangamba? Ngayong araw, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na mangarap muli, na bumuo ng mga plano, at gawin ang unang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga mitiin. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso, ngunit mahalagang magsimula. Ang bawat maliit na hakbang ay may halaga, at ang bawat desisyon ay may papel sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde at pilak. Ang berde ay sumisimbolo ng paglago, pagpapagaling, at kasariwaan, habang ang pilak ay sumasalamin sa kaliwanagan ng isipan at intuwisyon. Kung nais mong mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid, subukan mong gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang mas lalo mong madama ang kapayapaan at balanse. Ang kulay ay may malalim na epekto sa ating emosyon, at sa pamamagitan ng tamang pagpili ng kulay sa iyong kasuotan o paligid, maaari mong palakasin ang iyong enerhiya at pagtuon sa iyong mga layunin. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, at 22. Ang 7 ay kumakatawan sa karunungan at espiritual na paglago. Ang 11 ay nagdadala ng mas mataas na kamalayan at inspirasyon, at ang 22 ay sumasagisag sa matibay na pundasyon ng pangarap na nais mong maabot. Gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon o bilang gabay sa iyong landas ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin at layunin. Sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga ideya sa papel, mas lalo mong maiintindihan ang direksyon na nais mong tahakin. Ang simpleng gawain ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw at upang mailabas ang anumang bigat na iyong dinadala sa iyong puso at isipan. Ang pagsusulat ay isang malakas na kasangkapan upang linawin ang iyong kaisipan at isapuso ang iyong mga mitiin. Gamitin ito bilang paraan upang magtakda ng intensyon at magbigay ng puwang para sa positibong pagbabago. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng mga natutunan mo. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at bawat araw ay may bagong leksyon na hatid. Yakapin mo ang prosesong ito ng may pasasalamat at pagtitiwala. Huwag matakot sa pagbabago, sapagkat ito ay bahagi ng iyong pag-unlad. Patuloy mong pagyamanin ang iyong sarili, palawakin ang iyong pangunawa, at higit sa lahat, ipagpatuloy mong ipakita sa mundo ang iyong tunay na liwanag. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman.
Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.